Maayong buntag sa tanan, dalaygon ang Dios ni ining matahong mga kabuntagon nga iyang gihatag kanato alang sa atong pagsimba. Mainiton nga paghimamat sa usag-usa ni ining atong panimbahon karon, labi na gayod sa mga niadiri for the first time. Naabay first timer karon. But anyway, may you feel the warm welcome of this church. Hinaot nga atong masinati ang kamaayo sa Ginoo ni ining kabuntagon sa atong pagsimba. Atong itono lang atong tuong kamot sa pagkumustahay o pag himamatay sa usag-usa samtang awito nato ang welcome song. Love of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Alang sa mga pahibalo sa iglesia ni ini nga kabuntagon, ni ini nga Domingo, atong emphasis sa ato ang mga pagtuon o sa atong mga pagwali, nagahisgot mahitungod sa stewardship of theology or stewardship of truth. Ingon nga kini nga bulan ang emphasis nato is about Christian stewardship. Busa ang atong mga pagpamalandong karon pinaagi kang Pastor J focus ni ining mao nga mga topiko. Ang atong music ministry nag-donate sa choir gowns ngadto sa UCCP Shanghai ug ila usab kining gamiton karong adlaw tungod kay karon mao ang ilahang pagsaulog sa ilahang church anniversary. So atong mga pag-ampo ang espirituhanon nga kalig-on ug pagtubo sa UCCP Shanghai. Matina Aplaya. Kaingan antay sa China. Okay. Atong gipasalamatan ang Davao chapter sa Philippine Society of Hypertension sa ilahang donation nga 2 ka units nga of BP apparatus. May the Lord's favor be upon you always. So, matag Domingo usab atong giparingkamutan nga ang doon na tay table didto i-provide didto para sa ato ang mga basic nga mga pagkuha og BP sa nagkinahanglan nga ma-check ang iyahang BP. So hinaot nga karong adlaw dunay makalingkod didto sa usa sa atong mga CIAF or atong mga CWA or basta kanang atong mga miyembro nga mga medical people nga makabalo pod ni ining maong mga butanga. So hinaot ug salamat ni ining maong donation. Ang atong padayon nato nga pagpanawagan sa ato ang suporta sa the Roof project aron nga makumpleto na ang kantidad nga atong kalabuton aron nga ma-replenish na ang maong amount. Niining bulan sa Nobyembre, ang atong tema is overcome through faithful stewardship. Niaging Domingo was stewardship of time, karon stewardship of theology. Karong sunod nga Domingo, November 19 is stewardship of talents. Maupod ni ang pagsaulog sa Church Workers Sunday.
appreciation Sunday for our church workers. Sa 26, mao ang atong Stewardship and Thanksgiving Sunday. Stewardship on Treasures, ang atong mga naka-assign ni ini maong atong mga deacons. Alang sa atong mga church events karong 16 to 17, adunay Multiplying Churches and Communities Vision Conference sa atong council room, magasugod sa alas 8 sa buntag. Sa 17, aduna tay cupping and pinning ceremony sa Brokenshire College of Nursing diri sa atong sanctuary alas 9 sa buntag. Sa 18, adunay Celebrating Children Festival of Praise, a Mindanao Children's Ministries Network Incorporated, diri usab sa ato ang sanctuary sa alas 2 sa hapon. Sa 25, adunay CYF Wordstock sa UCC Pitoril, magasugod kini sa alas 6 sa gabi. Aduna po'y Central District Convention, Constitutional Convention, consultation sa Council Room karong 25 alas 9 sa buntag. Sa 26 adunay CWA Rummage Sale sa Church Mezzanine alas 9 sa buntag. Mauday ni. Okay. Pasalamatan nato ang atong mga flower offerings for the baptism of Lexilin Hensianos og Samantha Hensianos og Aisha Brianna Otero. Mga pagpasalamat pod sa mga flower offerings tungod sa birthday ni Dr. Rinaldo Lau karong adlaw November 12. Ug usab alang kang Dr. Jana Isabella Basolo nga nakapasar sa iyahang physician's licensure examination. Okay. So, dalaygo ng Dios. Karong adlaw usab gahapon ug karong adlaw padayon tang mo suporta pinaagi sa pag-ampo sa take sa ilahang nursing board examination. Atong mga pahasubo sa atong mga kaigsuunan nga namatian sa ilahang mahal sa kinabuhi, pamilya sa mga Yasay, Menor o Jeronimo, pamilya ni Army Guash. So padayon nato silang ilakip sa atong mga pag-ampo nga ang Dios magalig-on kanila. Aduna po amo ni ang katong sa CWA abi na kog unsa ning kwa saksak sinagol. CWA Saksak Sinagol Sale. Karong Sunday, November 26, no, last Sunday dito sa Mezzanine. Ang proceeds ni ini will go to the cerebral palsy clients of UCCP Social Concerns Foundation Incorporated. So nindot kayo ang ilahang programa busa ato ning suportahan kung doon na tayo mga gamit nga wa na nato gamita sa atong mga balay ato ning i-share diha sa maong rummage sale. Ang atong mga equipping and discipleship programs nagapadayon atong Wow God, atong adult Sunday school, youth Sunday school o ang senior citizens nga every last Sunday sa bulan. Mondays to Saturdays, we have the Lighthouse of Prayer Ministry. Kada Domingo, adunay Bible study ang mga CWA sa Shechem Room. Aduna po'y Bible study ang Mission and Evangelism Team ug ang Purpose-Driven Fellowship. Ang Thursday, adunay Jewish Study on Scriptures. And ang mga ministry directors and senior management sa atong simbahan aduna po'y Bible study kada alauna. O ang mahipos groups na adunay padayon nga online Bible study kada Wednesday alas 4 sa hapon, alas 4:30 sa hapon. Pabilin siyang online tungod kay naay nanambong ni ini nga Bible study nga naa sa Manila, naa sa Midsayap, mga
higalaan nga naka-appeal og Bible study during pandemic. So nagpadayon sila og mao nga online gihapon. Ang matag Biyernes aduna tay Levitical Family Devotion, adunay Bible study ang SIR Zone ug ang Christian Young Adults Fellowship. Matag Sabado ang atong UCM sa alas 5:30 sa hapon. Ang atong mission team karong mga adlaw, no, anaa sila sa Sulo, Indanan, Sulo. Nagahimo sa proclamation of the word and also medical missions, ug doon na pod sila mga pagtuli and mga minor surgeries nga ilahang gipangbuhat didto. So atong i-appeal sa pag-ampo ang ilahang safety, ang protection sa Ginoo mana kanila hangtod sa ilahang pagpanguli. To God be the glory for those lives nga nagpagamit sa buluhaton aron nga mapalapnag ang kaluwasan sa Dios. Doon na naghimo pod sila og mga aduna sila'y serbisyo Indanan, serbisyo Caravan. No, kauban ang atong chairman sa council. Naapod sila'y moral and spiritual upliftment to Alpha Company. Distribution of umbrella sa mga payong ngadto sa mga bata sa South Shunogan Elementary School in Indanan. Medical mission. Atong ipadayon sa mga pag-ampo o mga pagbisita kung kinsa kaninyo dunay mga kauban miyembro sa panimalay nga nagkinahanglan og bisita. Ang visitation team sa simbahan andam kaayong mo bisita, mo ampo, mo dasig og makigduyog sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nasa inyong mga panimalay di na makahimo sa pag-anhi sa simbahan. We are more than willing to do the ministry of visitation. Just inform the office. So atong padayon pod nga iampo kini sila. Ang kaayo sa ang gahom sa pag-ayo sa Dios ilahang maangkon. Atong ipaabot sab ang atong mga pag-ampo ug mga panghinaot sa magasaulog sa ilahang birthday karon nga semana. Ug alang sa magsaulog pod sa ilahang mga wedding anniversary. Si Kuya Piwi, happy birthday niya karon. Let us sing greeting songs. Elder Nene Baring. Yes, happy birthday. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, reach a fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Birthday pod ni Ate Marley Arsenal sa 14. Paulito Serato ug Kuya June Data. Ug daghan pang uban. Atong andamon atong mga hunahuna ug kasing-kasing sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Manindog tang tanan alang sa atong tawag sa pagsimba. Simba
Mari kamo og dayiga ang Dios uban sa katawhan sa Dios. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Kahibulungan ang mga buhat sa Dios, puno sa himaya ug kahalangdon. Ang atong Dios maayo og matinud-anon. Ang atong Dios maluluyon ug mapinasayloon. Ang atong Dios matinumanon og kasaligan. Ang atong Dios matarong ug makiangayon. Ang atong pagsaulog sa Domingo sa theological education tugod nga ang pagtulunan sa Dios mahulog sama sa ulan. Ug ang iyang mga pulong manaog sama sa yamog. Sama sa taligsik, sa bagong balili, sama sa ulan, sa paglinghod nga mga tanom. Busa dali simbahon ta ang Dios. Ang pagdaig sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Magapabilin kita sa pagtindog alang sa atong himno sa pagdayig, magdayig, mag-awit kita sa Dios. Magampo kita. Labing gamanan og maluluyo ng mga Diyos, ikaw ang tagiya o tinubdan sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Dako ang among pagpasalamat ni ining kabuntagon, nga diin mo kami nagkatigom usab aron sa pagdayig, pagpasalamat o pag-amba sa imong ngalan. Salamat sa imong pagprotect kanamo, sa among dalanon, nga diin kami karon nagatipon uban sa among mga kaigsuunan sa pagtuo. Og Lord, sa among pagsimba Ginoo, ibubo ang imong balang espiritu
aron nga mabati namo ang imong presensya samtang nagapadayon kami sa pagsimba diha kanimo. Hikapa ang matag usa kanamo og labaw sa tanan. May your guiding spirit be with us as we continue to worship you in spirit and in truth. Kini ang ampo sa ngalan ni Jesus nga nagtudlo kanamo, amahan namo nga ana sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maabot imong matuman ang imong pag-ut og ihatag kanamo karong adlaw og pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunua luwasa kami sa dautan kay mo ang ginaharian ang gahom ug ang himaya hangtod. Amen. Grasya di matukan, natubod sa tanan nga adlaw. Magdaig, mag-awit, ug mag-aragan, magdaig kita sa Dios. Mahimong manglingkod. Niini nga yugto atong pangayoon sa Dios ang iyahang pagputli sa atong mga kasing-kasing ug atong pangayoon nga hatagan niya kita og bag-o ug masinugtanong espiritu. Magaduol kita kaniya diha sa hilom nga pag-ampo sa paghinulsol. Ang Dios pinaagi sa balaang kasulatan nagahatag kanato niini nga pasalig. Nga kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya matarong ug matinumanon sa iyang saad. Mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Daygon og pasalamatan nato ang Dios sa iyang kaluoy ug sa iyang grasya. Amen. Ingon nga mga pinasaylong katawhan sa Dios, magahiusa kita lang sa pagampo. Amahan namo nga langit nun, tag-iya sa among kinabuhi,
ug tinubdan sa tanang grasya ug panalangin. Takos ka sa among mga pagdaig, pagsimba, pagpasalamat. Tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Ikaw ang magsasangkap sa tanan namong mga panginahanglanon. Ikaw ang nagahatag kanamong proteksyon sa tanang matang sa katalagman. Ikaw ang nagalig-on kanamo panahon sa mga pagsulay. Ug nagatubag sa among mga hangyo ug mga pangaliya. Busa niining kabuntagon sa among pagsimba o Dios. Nagaduol kami diha kanimo. Ibayaw namo ang imong ngalan. Tungod kay ikaw lamang gayod ang takos sa among mga pagbayaw. Ug wala na ilaing ngalan ibabaw sa yuta ug ilalom sa langit nga among pagasimbahon. Tungod kay ikaw man ang labing gamhanang Dios sa tanan. Ginoo, niining kabuntagon among gidala sa pag-ampo ang tibuok kalibutan. Gidala namo sa pag-ampo ang Israel, nga mahunong na ang ilang panag-away, nga ikaw take og full control, Ginoo, sa mga katawhan sa iyang palibot, nga nagahuna-huna og kadaot sa ilang isig kaingon. Ginoo, lamdagi ang ilang huna-huna. Ipakita kanila, O Dios, ang imong gugma, ang imong gahom, aron nga mauusab kini ang maghari sa ilang kasing-kasing ug sa ilang mga hunahuna. Panalipdi ang mga katawhan, labi na, O Dios, ang mga captives pa sa mga Hamas. Among pag-ampo nga ikaw, O Dios, panalangin nga mauli sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay, unharmed and safe. Among gidala sa pag-ampo, Ginoo, ang nasod. Ikaw, Ginoo, magatan-aw niini uban ang imong grasya ug ang imong kalumo sa imong kasing-kasing. Pasaylua kami kini nga nasod sa mga kalapasan. O Ginoo, tudloi kami nga magapaubos sa among kaugalingon ug muila kanimo nga Dios sa among nasod. Kay ikaw misaad nga imong ayuhon ang among nasod ug dunggon nimo ang among mga pag-ampo. Panalangini ang Pangulo, ang anaa sa mga pangatungdanan, Ginoo, politikanhon gikan sa national ngadto sa local nga level. Ang imong kaalam, ang imong pagiya, ang imong kusog, ang imong gugma, ang imong pagkamaayo maghari sa ilang mga kasing-kasing aron nga sa ilang pagpangatungdanan magapangalagad sila, O Dios, uban ang kaputli sa ilang kasing-kasing nga makatabang, Ginoo, sa paghatag og malinawon og hamugaway nga kinabuhi sa imong mga katawhan. Panalangini, O Dios, ang naas kalisdanan, Ginoo, sa ekonomiya. Tagbua ang ilang mga pagkinahanglan, hilabi na sa nagapangita pagtrabaho ni ining mga panahona. Ginoo, giyahi sila ug ang mga negosyante, ikaw magadihog kanila sa imong kaalam, sa ilahang pagdumala sa ilang mga negosyo nga magasubay diha sa imong pagkamatarong. Panalangini ang mga trabahante, ang mga professionals, ang mga mag-uuma, mangingisda, ang tanan nga mga panginabuhian sa imong katawhan. Panalangini, O Dios, nga makatagbo sa matag adlaw nga mga pagkinahanglan sa pagpaeskwela sa ilang sa among mga anak ug sa mga pagkinahanglan nga basic needs, Lord, sa matag adlaw. Panalangini usab, O Dios, ang among simbahan ug ang simbahan sa kinatibuk-an nga magapabilin kami, Ginoo, diha sa imong pagkamatarong, diha sa pagtudlo sa insaktong teolohiya, pinasubay sa balaang kasulatan, nga magagiya sa tanang mga katawhan, Ginoo, nga makadungog sa mga pagwali o mga pagmantala sa imong pulong, nga nagasubay diha sa imuhang katarong o kamatuoran, Ginoo. Dili tungod sa personal interest, kundili nga ang interest, Ginoo, magapunting
Gayod ngadto sa espirituhanon nga kadasig o pagtubo sa imong mga katawhan. Panalangini o Dios ang mga programa, mga buluhaton, ang mga ministry o misyon niini nga simbahan. Padayon ka nga magadasig, magalig-on sa mga magbubuhat. Usab sa mga lay persons, Ginoo, nga misalmot o may partisipar diha sa mga buluhaton. Among pagampo ang mission team nga tuwa sa Sulu, ang imong panalipod, ang imong kaayo, ang imong pag-uban, masinati nila sa tanang panahon hangtod nga sila makapanguli. Hinaot daghang mga katawhan na panalanginan sa imong pulong, sa maayong balita sa kaluwasan, ug na panalanginan sa mga medical missions nga ilahang gibuhat. Hinaot nga mopatik sa ilang kasing-kasing nga ang pagbuhat niini tungod kang Hesus nga maoy nagtubos kanamo sa among mga kasalanan. Busa panalangini ang tanan, bisan pa ang mga kabataan, mga batanon, mga hamtong ug labing hamtong niini nga kongregasyon. Panalangini kami diha sa among gugma sa pag-alagad kanimo. Iampo sab namo ang matag-usan namo ka ang mga miyembro niini nga simbahan or sa tanan mga kaila, mga kapamilya nga take sa ilahang nursing board exam gahapon ug karon. Amo silang gituboy diha kanimo. Lamdagi ang ilang hunahuna, giyahi sila tagai sa imo, dihugi sa imong kaalam ug kahibalo nga makapasar sila, Ginoo, niining mao nga board examination. Amo kang gipasalamatan tungod kay nasayod mi nga ikaw panalangin ang imuhang kalipay, maugayod ang pagpanalangin sa imong mga kaanakan. Kaya po sab namo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nabinagay ang mga panimalay nga nagbangutan pa sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi. Ang imong pag-ligon, ang imuhang pag-comfort kanila, ang imuhang pag-uban o pagpasinati kanila sa imuhang makanunayon nga pag-uban sa tanang adlaw sa ilahang kinabuhi. Makapaligon kanila. Ampo namo usab ang mga nagamasakiton. Ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila sa imong kahibulungang mga pag-ayo. Ikaw ang among labing gamhanang magtatambal. Busa kanimo sila among gisalig. Ampo sab namo ang tanang mga estudyante. Ikaw magauban, magapanalangin sa ilang mga pagtuon, nga mulampos sila, Ginoo, o panalangin ni sabang mga tinguha sa ilang kasing-kasing alang sa ilang maayong kaugmaon. Panalangin ni sab ang mga ginikanan nga nagapaningkamot aron nga masustain ang ilahang mga pagkinahanglan. Labaw sa tanan, ikaw o Dios nga maoy nagasangkap kanamo niining tanan. Amo sab giampo ang mga nagasaulog sa ilahang mga birthday o wedding anniversary. Salamat o Dios sa kinabuhi. Salamat sa padayon nimong pagpanalangin sa matag usa kanila, paglig-on kanila, paghatag og maayong panglawas ug padayon nga madasigon nga pag-alagad diha kanimo. Among gidala sa pagampo ang tanan nga ni adinhi, ikaw Ginoo magpakigsulti kanamo sa imuhang kahibulungan nga mga pamaagi nga masabtan namo o Dios ang mga pulong amo ang pamalandungan karon. Panalangin ang among kinatibuk-an nga pagsimba, hinaot kini kahimutan diha sa imong atubangan. Kini ang among pagampo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo, among manluluwas ug higala. Amen. Nagasalig ko sa saan ni Jesus, daigon ko siya hangtod sa kahaturan. Akong kinabuhi giharian niya, ug sa saan niya
Ang patukuranan sa atong pamalandong kinutlo sa Mateo 24, 4 ngadto sa 14 ug kaduhang Timoteo 4, 1 ngadto sa 5. Doon ato kining basahon sa tubag-tubag. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong di bisan kinsa. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamog kabalaka kining mga butang nga kinahanglang mahitabo, apan wala kini nagpasabot nga mao na ang katapusan. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Daghan unya ni adtong panahuna ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhiay o magdumtanay sila. Tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayran niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao'y maghukom sa tanang tao buhi o patay tungod kay mobalik man siya aron paghari. Awhagon ko ikaw. Mabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto maora ang ilang sundon. Ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Apan kinahanglan nga magpugong kakanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magbawali sa maayong balita. Ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kini ang pulong sa Dios. Kipanalanginan na kita niini ang lingkod ta.
Salamat bulawanon panon awit nga lunhaw nga kolor karon. We miss Army. Her father died last Wednesday and was buried yesterday. So it's a day of rest for the family. As announced, today is the second Sunday sa month of stewardship, and the second T on the series of our reflection today, after time last Sunday, is stewardship of truth or theology. We are stewards of the truth. Kita mga tinugyanan sa kamatuuran o husto nga teolohiya. Unsa may atong buhaton niini kining atong husto nga teolohiya. Or basig mangutana ta, sakto ba jud pod niya atong teolohiya nga angay og atong gikuptan? Or unsa dayon teolohiya pod, pastor? So ato ning susihon karon, magampo kita. Ginoo, salamat nga sa among pamalandong ikaw, Lord, magasulti sa imong kabubuton og mensahe aron among masabtan og matuman kini sa adlaw-adlaw namong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Doon ay nagsulti sa English nga nag-ingon, what you believe, you behave. Kung unsa ang imong pagtuo, maupod na ang imong batasan o gawi. Sakto ba na? Sakto. Mabitang naata karon dinhi kay Dominguista man ta. Di ba gahapon Sabadista? O katong Bernes, Bernetista sila. Na di ba lalis pa man gihapon na sa atong mga higala nga Sabadista? Nga sayop kuno ang atong Domingo nga simba kay Sabado jud ang tama. Unsa may kasulti nimo karon, Mr. Makilan? Debati naman jud Pero sa daling pagkasulti, okay ra jud magsimba adlaw-adlaw. Wa jud problema. Pero kanang offering tibon lang nato para naapoy pagkaon sa templo. Okay ba, Manong Steve? What you believe, you behave. O bitaw nga niata karon nagsimba. Ug ang simba karon unya alas 10 ug alas 3 pareho lang. Pareho ra pod ang simba sa sunod nga mga adlaw. Pero adunay pagsimba nga corporate mao ni karon. Kanang nahitabo nga gera didto sa IP, Israel Palestine. Ang usa ka extremist group, ang iyang interpretasyon sa iyang religion militante. Mao nang mogamit siya og armas, mogamit siya og mga rockets. Kay mo na ang iyahang militant interpretation of Islam. And his commitment is to destroy one nation nga iya pong tapad.
Kabalo na mo unsa na. While on the other hand, ang gitawag og Israel, gitawag po na nila Zionist karon, Zionist. Kay usa ka movement kana gikan sa Europa sa secular nga mga Hudyo secular nga Hudyo. Mabuot silang magtukod og usa ka Jewish national state sa Palestine. Kay nawala lagi sila for 1,700 years or 1,700 years. Unya ningon man ang Bible nga ila maning Jerusalem 3,000 years ago. So pagbalik nila, iguro silang mobalik. Pagbalik nila karon na may laing nagpuyo dito. O di gira jud. This is what is happening now in the land. The result is bombing, killings resulting to 12,000 dead and counting. As Christians, somehow our bias is on Israel because it is biblical that they should go back to Israel. In fact, it is a prophecy. One day, they will all return. Whether they will all return by unbelief or they will return by belief. Kanong pagbalik nila niadtong 1948, actually 1900 pa na sila nibalik after World War I, is the return in unbelief. Meaning, they returned to their land and were able to return to the land even if still they do not believe Jesus as the Messiah. But one day, it will come when all of them will return with belief na. That they will come because the Lord will gather them from the north to the south, from the east to the west, even for the farthest side of the heaven. They will all gather back. So lisod siya kapugngan. Mo nang naana karon sila dinha. Why people act this way and that way? All because of what they believe. And that is the reason nga ang even Christians are divided on this issue. On the other hand, naluoy pud ta sa mga walay labot nga mga katawhan sa Palestine. Kay sa isa ka bahin, sa politika nga mga paghuna-huna, naidaghang mga Palestino who is not supportive of their government, nga extremists. In fact, only the one in Gaza are extremists. The one in West Bank, in Bethlehem, the capital of PLA, is not connected totally with Hamas. The group led formerly by the late Arafat. So what do you believe, you behave. Unsa imong gituhan mo na ang imong behavior. That's why we are UCCP. That's why we are Protestant. That's why we are evangelical. That's why we are congregational. According to the latest nga description of the UCCP, amot mabasa ba ninyo diha? Anong bago karon? Bago ni burag this kan lang ni period during the terms of the new bishop. Na sila bag-ong description of UCCP's identity. What is our identity? Atong basahon. UCCP's identity is united and uniting. My character is evangelical and evangelistic. My ministry is holistic. My concerns are universal and inclusive. My spirit is progressive and my attitude is open-minded. Nakatuog na mo, ani? Bago lang. Kasi karon lang nakadungog, ani. Naulahin na ta. So sorry nga, karon pa nato nag-i-introduce. This is now a new UCCP description of what the church is, our character.
Now, how many of you agree on some points? How many agree totally? How many do not agree in one point or another? How many of you do not agree at all? That's why we are UCCP. UCCP good. There is no such thing as unity on minor things. On major, yes, but on this, okay. But the first line, I like it. United and uniting. We are united. Amen? And we are uniting because even with IFI, kanang mga aglipay, naanatay concordant ana. Kuyaw po ng mga aglipay, di ba? Nakadungog mo aglipay, kanang independent church. Kanang diha sa Torres. Nga, ana po, di ba? Bariyo po kulor gamay. Naatay concordant ana. Kapsig maabot ang panahon nga mag-usa. In fact, sa Canada, ang tawag sila Uniting Church of Christ in the Philippines. Dili united, nagpadayon pa ang unity. Now, we are evangelical and evangelistic. Tinood dili? Tinood. Kay evangelical man ta o evangelistic man ta. Nabot na ganig hulo-sulok. Wala lang may kauban. Kay lisod po dog, wala na yung mabilin sa tindahan. So ko po dang insect, anak. Ug di jud ta magpabilin jud ta ana ug mobalik ta ana. In fact, katong giwali ni Pastor Winsel last Sunday, di ba? Nagwali siya about sa tigom sa Siliman. Bili to UCCP tanan. Usa to ka grupo sulod sa UCCP. Nga ingon sila, mobalik na ta sa evangelicalism. Ngano day? Asa naman ita day? Asa naman ita naabot? Ato nang isgutan sa ubos. We are holistic in our approach and ministry. Ako lang ning isulti sa inyo. Katong trip dito sa Hulo, originally it started with a so-called sa grupo ni Ate Susan Palad, a humanitarian ministry or action. Katubang it's pure medical mission. At first, until nga nisulod ta as a mission team. Kaya ang atong mission team is evangelistic. Now, how can you do that in Hulo? Solo. Online man dahil, you know. You cannot do that in Hulo and Solo as easily as what we are doing in other parts of the country, especially in that place. If we go there, mission lang. Yes, Pastor Edith, kaya na. We are careful about talking about Christ. Okay, that's a place of mainline. You know that? You know what I'm talking? Yeah. Pero to ang mission team. Kaya somehow, you cannot separate the medical mission with our evangelization. And evangelization without the medical mission. So, okay na tang nanuli ta. Pero tudloan po nato silang nganong magpatuli man yun. Labi na sa kasing-kasing. Our concern is universal and inclusive. Kani, inclusive, diri ang debate. Inclusive, kaya mo abri tatanan. Maskig unsa, maskig kinsa atong dawaton. Kinahanglan lang tag guidance, kinahanglan lang tag rules, kinahanglan lang tag gamay nga policy. Wala pa tay gidawat nga gitun-an nga policy, pero ang national naanay policy on LGBT. Pero ang national na dugay na kayo, murag 12 years ago. Pero wala pa siya na abot sa mga local churches. Sugutag sa dili, we really have to face it and make a statement. We are progressive. Amen? Depende kung giunsa nimo pag-interpret ang progressive.
Kaya ang atong idea o progressive katong sa usa ka bahin, marcha. O katong mag-ana jud ang kamot. Ako dili ko supportive ato. Kaya ana lang, ninang ana lang ninang no, dili lang ana ang kamot, ana lang. Ana lang, daig lang ta. Kaya akong pagtuo, wala man tayo mahimo marcha, wala man tayo mahimo jud. Wala jud init-init lang. High blood na ka dito. Pero on one hand, we are progressive church. Sa sayon nga pagkasulti, we are progressive church. Kaya ang church mag-progress jud. Imagine, kamo may you destroyed the old building and turned this into a cathedral like this. Mo nang sa ubang mga tao diri sa community, pag moagi diri, manguros sila. Kanang mga Katoliko nga moagi diri sa atong dalan, nya wa man tay klaro ngalan god dun sa ning simbahan ni. Ang mga manguros. Unlike katong atong traditional nga simbahan nga Presbyterian o kanang sa Amerika, kanang duhagod nga mga naay mga towers na kinaraan jud, we change it and made it into a church nga on the crossroads and embracing everybody. Usa sa example anang progressive nga ni progress pud ta even in the way of our worship. Kaya I remember in 1980 you were divided because one of your pastor became a Pentecostal pastor and he organized his TGF. Kaya dili man madawat din at that time kaning drum set. Sa una, bawal man This is a big no-no of the old elders before. I don't know now if there are still some elders who really don't like the drums, kaning mga sounds nga mga saba kayo. Somehow, ni progress po tagamay. Kaya may dautan sa drum set. Ayuhon lang gamit. Hindi lang magsigig bunal diha niya, magsigig bunal na lang. Di ba? Ni progress po tagamay. And we are open-minded to the point nga ang result is dili ta fanatic, especially on minor things. Kay kung ang discussion ginagmay lang, dili na ta kinahanglan mamatay ana. Unlike kaning atong hisugutan sunod. What we believe, we behave, and that's why we are UCCP. Now, St. Paul is addressed to Timothy, yang sulat sa chapter 4, verse 1 to 5. Si Paul at this time, napriso siya. Hapit na siya mamatay. And so, iyang giingnan si Timothy, the young pastor of Ephesus, giingnan niya siya, I give you this charge. Gipahimangnuan, giawhag, gisugo ko ikaw. Ug unsa daw ang iyang gisulti? Nga iwali ang maayong balita. Kung naay panahon or walay panahon, in season or out of season, sa tanang panahon, tudloy, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Notice, ang preaching yun, na ay correction, na ay rebuke, o na ay encouragement. So, naad yun ng element sa sermon. Nga we are somehow rebuked, we are corrected, and we are encouraged. That will complete the sermon. So ayaw mo kalain nga ang usahay ubang mga sermon na rebuke ka o naigo ka. Wala na gituyo. Kay kisa ko'y maghuna-huna kami, maghimo migwali niya, ikaw radyod akong huna-hunaon. Nga imong sala akong or imong sayop ang akong dili man jud. Kay sa sermon pa walang personalan. Trabaho lang.
Pero mao na tinuod nga sermon. Kaya ano daw? The challenge to the God's message and the challenge to God's truth and theology. Verse 3. There are 4 things nga why it is important, ang theology and truth is important. Why it is important? Why it is important nga nung magwalita with correction, encouragement, and rebuke. Kay letter A sa verse 3, people refused God's word. Ilang balibaran ang pulong sa Dios. Dili sila modawat sa pagtulunan sa Ginoo. And in fact, tinuod na siya sa panahon ni Jesus. Kay gisulti ni John chapter 6 verse 66. 666. Sa Gospel of John. Ingon dito, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Sa panahon ni Jesus, naana ang spirit of the 666 and the Antichrist. Unsa man to? People will not receive the truth. People will refuse God's word. They rejected the truth. Og nitalikod sila. Mao nang gi-arrange og maayo sa naghimo aning mga verses nga iya yung gi 666. Naana di ay. So anyone who turn from Christ, turn away from Christ, turn back from the Lord, and no longer followed Him, kadto sila nasudlan sa espiritu sa 666. The spirit of the Antichrist. That's why Jesus warning sa Matthew 24:4-14. Si Jesus nag-warning sa iyang mga disciples, even sa crowd nga naminaw sa iyang wali during that time sa iyang Olivet Discourse, before His death. Ang iyang taas kayo nga sermon talks about the signs of the end times and the signs of His coming. Unsa man ang mga timaan nga naa na ta sa katapusan nga mga adlaw, the last days, ug timaan sa iyang pag-abot. Among many, duha ka butang. Verse 5, manggawas ang mga false messiah. Sa Israel karon, naa sila'y gituboy nga messiah kuno karon. Naa karon dito. Pero wala pa nila gipakita ang nawong, wala pa nila likod lang man to, wala pa interview, kay burag giandam pa nila maayo jud. Kung mo kuan ba? Mo click ba? Abot lang ha. Mo na. Na ay Messiah gani diha sa buhangin. Nang mo layo pa man ta. Nga na naman diha sa airport dapit. O dito sa iyahang garden. Di na ta malayo. Na isa sa Russia. Naapoy isa sa Poland. Naapoy dito isa sa Korea. Bago lang namatay ang founder. Daghang mga messiahs nga niabot. So we are living on the last days. And the signs of His coming is here. Unsa pa? False prophets will appear and deceive many. So even Jesus, nagsulti na niini. That is why, dapat correct ang atong gibarugan o ang atong teolohiya o ang atong pagtuo. Daghan unya ang madani. Bisan ang atong mga karaang mga membro o mga leaders na dani. Na si Jesus nag-warning na niini. Kay moabot jud ang panahon nga daghang manapi sa maayong balita ni Kristo. Second, they gather teachers. Verse 3 of 2 Timothy 4. Nga matod pa dito, dili na sila maminaw sa maayong pagtulunan,
Pero mag-imbita sila og mga magwali aron musulti sa ila og mga wali nga gusto nilang paminawon. Nya dili na gani nila gusto tong gisulti sa magwali ila na pong ilisan. Bantayan nato ni kay basig mapareho ta. May na lang ta dire kay naamantay terms. So kung di mo ganahan sa mo, hulatan na lang ninyo among term. Ana na lang sa UCCP na may terms. Sa ubang simbahan may term. Elders lang magbuot. Or dili, the worst, isa lang katao magbuot. Pag human og wali, wala siya ganahi sa wali sa pastor. Wala na, sunod Domingo. Nakadungog mo, ana? Aka mo, wala mo kadungog kay faithful, manggod mo kayo diri. Amen. Pero kaming mga pastor, nag-study man mi, nakadungog man mi, naaman mi inter-church fellowship, nag-share man mi, kadungog mi, mga ngayon ana, nga mga istorya. I do not know kung namali ba yun ang pastor, iya ba yung gitinood nga mali, or unsa ba yun, mali ba yun ang teaching. Pero basig, maigota dire. Og naay dagang simbahan, amin na church ka ng denomination, sikta, mga gagmayng pundok, nga maingon ani na. They do not want the whole truth. What they want is only encouragement, encouragement, and encouragement, and not rebuke, and not correction. And those powerful are those who decide who will stay and who will not, and who will stand here or not. This is guidance para sa tuwa. Now, sa Amerika, sa Europe, o bisad diri sa tuwa, na naman yung prosperity gospel. Church. Sa naman yung prosperity gospel. Kanang church nga, ang ilang gospel, prosperity. Kanang ang gisgutan, kanang health and wealth church. Maayog personalidad, nindot, kagsanina, sakyanan, maayo katanawon, og maayo nga panglawas, og salapi. Ug daghan ni sa Amerika. Na isa sa Houston. Tag 20,000 ang tapok sa mga tao. Pero ang tanan nga imoy paminahon, maayo jud kay paminahon sa development sa person. Pero sa theology burag wala na. Puro na lang padato. Puro na lang, Lord, Lord, thank you for your blessing. Puro na lang positive. Wala mo po yung problema kung positive ta permi. Pero in real Christian life, dili positive tanan ang naghitabo sa atong kinabuhi. Diba? In real Christian life, dili ta dato. Daghan sa atoa naglisod. In real Christian life, dili ta tanan healthy. Daghang nagsakit. And for this prosperity church, kung mapobre ka, ug masakit ka, ug dili ka maayo tan-awon sa public, gitunglo ka. That's the teaching that is totally wrong. And people, of course, gusto sila ingon ato pirmi. Inspirational. The sermon becomes inspirational, and no more rebuke and correction and reminder. Munang giingon diha ni Alan Carr, crowds are not always a sign of God's blessing. Kanang daghan kayong tao nga naminaw, daghan kayo ang mga audience, dili na maoray na basis nga naadjod ang blessing dito sa Ginoo. In fact, sa kinabuhi gani karon, nauso naman ning comedy bar. No? Ambot yung sa ato adi pa man kaayo uso dire.
Kay sa atong life, God, sa normal nga life, ordinary life, daghan na mag-comedy, nga nung maadto pa man tag comedy bar. Di ba? Sa mga tawa na lang ta, dayon dito pa sa balay palang daan. Katawaan lang galit nato ng isyu nga ang bugas tag 60 na. Kaya naman po'y kanta nag-ingon nga, tawanan mo ang iyong problema. Pero dito sa mga dagkong nasod, tungod sa ka-stress sa ilang life, gitukuran na dyan, tagtukod na dyan sila og dagko nga mga bars nga. Ang mag-istorya dito, puro lang dyan katawa. Para makakatawa. Kaya katawa ra may kulang pod nato dyan. Para makalimot sa problema, inigawas sa bar, nagyapon ang problema. Ug posible mahimo na sa simbahan kung di ta magbantay. Third, the challenge to God's truth is people have wrong desires. Verse 3. They do not want the truth, they just get what they want instead of what they need. Mao nang personality development oriented, not spiritual upliftment and development, in which na ang absence of repentance from sin and evil deeds. Kung walay repentance, sige lang tagbuhat sa atong gusto natong himuon nga dili maayo, then you belong to this. We belong to this. Ang gusto lang nato madunggan ang atong gustong tinguha. And last, letter D, the truth is that these days are our days. Atod pa ni 2 Timothy chapter 4, we're living in the last days. People are more religious than ever, but still they do not know Jesus. Kaya unsay gisulti sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. 2 Timothy 3, 1 to 7, mark this, Paul said, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of money, of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure than lovers of God, having the form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. They're always learning but never able to come to the knowledge of the truth. We are living on the last days. The last days are terrible days because people are religious, but they do not know Jesus. People are religious, but they are not really knowing the knowledge of the truth. People are learning, but their lives reflect the other characters. So what are the challenges to God's truth and theology? People refuse the truth. People gather teachers na gusto nilang paminawon. They have wrong desires. And these days are days that we are living. Unsay result ni ini? Ang resulta ni ini is the formation of the cult o kanang mga kulto o kanang mga pundok. Now, how would you know nga ang pundok, usa ka kulto? I've learned this murag 30 years ago. The mathematics of the cult. How would you know? Di ba sa mathematics na ay 4 ka-operations, additions, subtraction, multiplication, division. How would you know that a group is a cult? Number 1, use the word add. They add ways for salvation. Di ba? Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. And the cult add more ways. So, i-add nilang uban ng mga tao o mga leaders as a way of salvation. Even good works. Second, they subtract the deity of Christ Jesus.
Si Jesus, kuno, is only inferior to the Father. Si Jesus is small God. Worse is Jesus is only man. He's not really God. Di ba daghan man eh? Naman sa atong palibot nga teaching, church, denomination, sect. If you follow this description, they belong to the cult group. Jesus is not Lord, but He's Lord, but He's not really God. Third, they multiply sources of faith authority. So aside from Jesus, the authority, aside from the scripture nga authority, ilang gidugangan og other books and their leaders, supreme leaders and traditions as authority for faith. And some are even, di pa jud kontento sa Bible, dugangan pa jud nila. Daghan pa jud kayo. Extra biblical books and extra traditions. And fourth, do you know nga the group is called if they divide loyalty of people. Direjud ka, direjud sa among pundok or dili. Kung dili ka dinhi, di ka maluwas. Matod pa sa Tagalog, ang hindi nasasakop sa turil ay hindi maliligtas. Kanya ang taga-turil ay maligtas, kita dili. Ang hindi nasasakop sa loob ng turil ng Panginoon ay walang kaligtasan. Bumayo sila manulti, anak. Huwag daghang naatik po. Kay laman nakabalo sa kamaturan. Remember the mathematics of the cult, and you will know who are they. Now, that's why it is important nga natay seminaryo. The Theological Education Seminaries, the Ministerial Formation Center of the Church. Because our seminary produced pastors, ministers, teachers, evangelists, leaders. And they're the one who are teaching us theology and truth. Teaching us the way of the Lord. And this is very important. Nga atong suportahan sila. Because they are the one who are producing us leaders here. To stand here. And speak the truth of the Lord. Sa simbahan, dinhi. Sa Davao City, you started Pag-asa School of Theology in the late 80s with the late Dr. David Igoncillo, and later si Sir William Osborne and Ma'am, what's the name? Donna. We were graduates sa Pag-asa School of Theology. Thank God you produced Pag-asa. Munang napastor ko din Ang Pag-asa Theology was here, actually. The first classrooms din Kay Pag-asa man po ng mother niya. Elementary school. And there were many pastors that followed. I think we were the fifth batch siguro may. If I were not from Pag-asa, siguro basig wala ako dire. Dili ko ma-assign dire. Pag-asa now is Birds with Brokenshire College. So it's with Brokenshire College. And Pastor Raot is now in charge of the program under the Brokenshire. You know Pastor Raot, Pastor Roderick Raot. So let's somehow pray for him and support him. Makita nato siya, let's encourage him and remind him of the history of the church. Ano ba ang main goal ng Pag-asa School of Theology? I remember the only goal and target is produce pastors for rural churches. Help produce
pastors for rural churches. Not compete with Ziliman, Southern Christian, Union Theological Seminary. There is no way we can compete with those big denominational theological seminaries. Kay mga big time to. Unsa ra gud mi, Kuya Piwi? Uyamot ra mi. Unsa ra gud mi graduate sa Pag-asa? We were rejected and refused last time. We were not even ordained. There was a time nga we were questioned. And our qualification for ordination were questioned. Kaya we cannot pass the standard of the school. Kaya siyempre, naaman dyo yung standard. We are low standard somehow. But thank God nga, nagpadayon siya, nagda-merge na siya karon, and it's now part of the main theological school of the church. You go to Midsayap, na ay Southern Christian College, which has its own seminary as one of the departments. Of course, ang prime seminary is Suliman University Divinity School, ug katong naa dito sa Cavite, ang Union Theological Seminary. Those are our seminaries. Dili cemeteries, seminaries. And those produce pastors for the churches. Now, nailalis karon. In reality, seminaries are divided and churches are divided. Sa school of thoughts ba? Sa school of thoughts, hindi man yun pareho. Naaman yun traditional, conservative, evangelical, naapoy liberal, progressive. Pareho na sa duha ka tawo nga naglalis. Niingon siya, ingon ang isa, we have the answers. Di ba? Last 30 years ago na I program, Jesus is the answer. Billy Bright. Pero katong mga pilosopo gamay o katong progressive, you have the answer, but what is the question? Sabi bangutana di ay. While we can easily say Jesus is the answer, on the other side, ingon po siya, what is really the question in which Christ will answer the need of the people? So it is true nga ang mga seminaryo lain-lain, na ay conservative, traditional, na ay liberal, na ay Catholic, na ay Protestant. We visited last week, 2 weeks ago, with Pastor Mar Apilado, remember? Very close friend of Bishop Kapalya. And Bishop Kapalya is now retired bishop sa Davao. Naa siya dito sa, pwede ba isulti? Dito na siya nag-retire sa, in a one solemn nindot kay nga balay sa major seminary sa Bangkal. Dito sa Katalunan Grande, pwede agion sa Bangkal sa Ubos. Nindot kay ang lugar. Narito ang seminaryo sa mga tulik ko. Sa Ubos nila ang Pink Sisters. Yung mga sisters nga naka-pink. Pink Sisters. So, tapad yun na sila. Dito sa taas. Lagha kay mga batanon dito ng mga gwapo. Kaya istorya mi ni Joel, kaning mga magpari pod, murag na standard sa height o sa nawong. Di ba? I mean, part sa formation siguro nila na nga pagawas dyan sa seminaryo, kanang malumanay, musulti, sister, igsuon, murag matandog jud ka Kuya John, di ba? Matandog jud ka kay kanjud ba? Murag part sa formation, pero makita po di mo ang mga nawong nila murag pariun jud. Kaning dagwayan ni murag di jud ni kapastar siguro didto. Nya mubo pa ko. Ay na lang jud. Pastor na lang jud ta. Kay di ta kapastar didto kay ang mga tao didto kanang kuan kayo kanang pino kaayog nilihukan ba kana? Nya, naman ay court diha kay 1980s nakaduaw naman mi diha. Naman ay court diha nga isa ka gym nya tulo ka court, tulo ka. So padulaon jud sila tanang.
Kanjod, formal kayo. Ato ka sa seminary sa UCCP, ambot lang. Okay man pod. Kami sa una, sa among panahon, we survived with biyabas and sa to sir, nung biyabas naman mi sir, biyabas o kanang butong diya sa Pag-asa School of Theology. Kaloy sa Ginoo, wa jud nitubo mi. So church are divided, liberal, conservative na ata. Katong gisulti ni Pastor Winsel again, some leaders of the church are trying to recover evangelicalism and evangelical in the church. So nang nagsulti sila, 4 R's. Reclaim, restore, rebuild, and revitalize. And the theologians of the church are now saying, theologians of Siliman, big time theologians. Wala kami, gagmay na kami. They are now going back and saying, go back to correct theology. Go back to evangelicalism. Go back to evangelicals. Otherwise, mahurot ning atong mga properties ng baligya. If we only focused on money and corporatization, profit, and not profit, FIT versus PHET, ang pagiging propeta or ang pagiging negosyo, na ay challenge karon sa simbahan niya na. And somehow, our theologians are saying, balik ta dito sa basic. Asam jud day ta? Asam jud day ang simbahan jud? Para sa jud day ta? Para natay ginansyag dako. Kung saan na to ang ginansya? Para unsa? Asa bahin-bahin nun nato? Or magamito nato sa ministries and corporations? Yes. Gamito nato sa ministry. But I think the church was really ready for the way how the Catholic are doing it. The church, I think, is not ready for more of this work of corporatization and business-minded thing. And some of mga leaders ningon, maligtas sa evangelicals. And I am 101 in support of this. Okay, this is what I prayed for the United Church 30 years ago. Kaya mag 30 years namin ni Pastor Edith sa among ministry. Aloy sa Ginoo. 31 dahil siya kay ate manamo na siya. Di ba de? Pero sa una, I was charged nga I am against the church. Kaya ako na yung testimony. Kaya I don't stand with some theologians nga very progressive and sabi yun, anti-government kayo. So daw na anak. Asa man dito nag-agi ay sa kalsada man naghimos gobyerno. Ug ang tanan nimong isulti puro na government against government. Asa man dito ay eskwela. Ug unsay na ato wala. And some of the leaders had turned red. And some have become so radical. With due respect to where is your conviction, again, what you believe, you behave. And somehow forget about the preaching of love. Kaya ang uban nag-extreme kayo. And these leaders are saying, let's go back to evangelicalism. And I am supportive of it. We are praying that the Lord will transform us, reform us into a kind of church God wants us to be. There are 4 things that we need to do as a church. Verse 4 and 5. Number 1, be vigilant. To be a healthy church, and to be a church with sound doctrine and theology, and to be good stewards of the theology the Lord has given us,
The church must be vigilant. To pass a verse, keep your head in all situation. Be sober in all things. But pasabot, atong i-focus ang atong kinabuhi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo and allow the Holy Spirit to prompt us, to guide us, to lead us, and to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. In fact, the warning ni Paul sa Galatians chapter 1, verse 6 and 7, kung naagani dinhi isa sa ato, ako, ikaw, unay mo tindog dinhi, kung magsulti og lain nga ebanghelyo, ayaw dawata. Itugyan sa Ginoo, ipatunglo. Kuan kay na, very strong words. Let them be under God's curse. Anyone who comes here and preach this different gospel. So be vigilant. Magbantay ta. Kay dili tanang nagwali og gospel, tinuod nga gospel. Now how would you know nga tinuod ang gospel? You go back to the basic, the Apostles' Creed. Sige ingon sa Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus, His only Son, our Lord, who has conceived the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried, descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. This creed is our standard of faith. This creed is the basis why we have UCCP, Statement of Faith. We believe in one God. We believe in Jesus Christ, Savior. We believe in the Holy Spirit. We believe in the person of sinner. We believe in the Holy Bible. We believe in the church. We believe in the kingdom of God. We believe in the resurrection. We believe in the second coming. Mao ni ang atong framework as far as theology is concerned. Og mo nang importante nga mabuild kag Sunday school, Bible study, training, kay mao ni atong standard. Kung mugawas ka niini, kulto na. In other words, kulto. Kung di ka kabalo niini, dali ra kang maatik sa kulto. So, you go back to it. Magbantay jud ta. Second, be diligent in hardship. Antusa ang mga kalisdanan sa kalibutan. Thank God we can overcome the world. John 16:33. Kaya ingon si Jesus, those who stand firm to the end will be saved. Ang katong magpabilin sa pagtindog, barog sa pagtuo, maluwas. Ingon si James 1:22, blessed are the one who perseveres under trials. Bisan grabing mga pag-uyog sa kinabuhi, pero ni barog ka, wala ka ni undang sa imong pagtuo. You are blessed because you have overcome, and you will receive the crown of life someday. Third, be good news centered. Ingon si Paul kang Timothy, do the work of the evangelist. Kita di jud ta kalikay as evangelical church to do the evangelism. Nga naman, Matthew 24:14, ako na ningguwali last time, ingon si Jesus, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. The timeline for the end of the days, end of the world, is the preaching of the gospel. Thank God ang atong mission team tuwa na sa hulo. Gusto mo ng hulo? Di ba ang hulo is the end of the earth sa Pilipinas? Kay ang sunod ana nga dalan Saba na. Salamat kay tuwa na sila. And we need more and more young people and leaders to go all over the world to help fulfill this. Otherwise, we lose our church if we stop doing this. And last, be ministry focused. As Paul said to Timothy, fulfill your ministry. Unsa man ang imong ministry? Unsa man ang task nga gihatag sa imo sa Ginoo, fulfill it, himoa with perseverance, finishing it well. And the church will become good steward of the truth and theology the Lord has given. Amen.
Sa Lucas 6:38 nagaingon, panghatag kamo sa inyong isig katawo og kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos og sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Further, it is said that it is better to give than to receive. Karon mga igsuon, atong ihanda ang atong mga halad, ikapo, ug uban pang pasalamat. The things you have done to me, things so undeserved, yet you give to prove your love. To the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I give my praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done.
let us pray. Gracious God, receive the gifts of our service to carry your love from this place to a world in need. Panalangin kining halad panalapi, that they might address human needs in the community and throughout the world. Bless your church that we might be a bearer of hope for all who are in despair. Kini ang among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ihalad ang atong kinabuhi balik bag-o sa Ginoo diha sa buhat sa pagkamaayong tinugyanan sa kamatuoran sa Dios. Bisan pa ang atong mga tinguha o ang atong mga panginahanglan. Itong awiton ang atong himno. Pagsabot sa imong una-una, walang ang magpangita sa kamaturan mo. Mahuna og Espiritu, manuagi og usam. Kanimo kami mulambo, o kanimo mutubong, unta pulong sa Ginoo, magaumol ka namong, kay nagdugtong takang Kristo, magpasangyaw sa kaluwasan magsaksi ang pagtuo mamungam. Diyos bala ang paglaom ikaw sa mga kamnasuran, ipahiuyon kanimo among kabubutom, iyahiyang pagpangitam sa hustisya ug kalinaw, ug ang among kinabuhi maoy lunsay pagdayin. Dios tinubdan sa husto nga kamatuoran og teolohiya nga imong gipatik diha sa imong mga pulong, ug gitagaan mo kaalam kami aron pagsabot ni ining tanan ug ipadayag kung unsa ikaw.
Ginoo, salamat. Nga padayon ikaw nagalihok aron mahusto unta ang among gibarugan nga pagtuo. Pinaagi sa ministeryo sa mga theological centers as ministerial formation centers. Tabangi ang simbahan o Ginoo bisan kami sa United Church of Christ in the Philippines nga magapadayon niini sa magahalad kami sa among kinabuhi to produce pastors and workers who will stand for Jesus o sa kamatuuran sa ebanghelismo. Aron dili kami mawala ngadto sa sayop nga pagtulunan ug magkinabuhi kaming husto diha kanimo. Lord, salamat. Ikaw nagasangkap sa imong mga anak sa espirituhanon, material, pisikal ug sa tanang aspekto sa among kinabuhi aron maandam kami sa among buhat. Salamat imong gidawat ang among mga pagdaig ug mga pagsimba. Ikaw na himuot, Ginoo, sa among mga halad. Ilabi na sa imong mga anak nga nagahalad bag-o sa ilang kinabuhi kanimo, sa ilang pagluhod. Dawata ang ilang pagpasalamat, Ginoo, ug dungga ang ilang mga pangamuyo sa paghalad sa ilang mga hangyo, tinguha ug uban pang panginahanglan. Hikapa sila aron maliggon sa ilang kinabuhi ug panalangini ang ilang mga giampo nga matagbo kini sa tamang panahon. Panalangini ang among mga kabataan nga nagahimo sa board exam sa nursing karon. Salamat sa imong kaluoy kanila. Panalangini ang among mission team sa ilang pagpanguli gikan sa hulo. Salamat sa imong pag-amping. Ug kaming tanan, salamat gianda mo kami sa among mga buhat ug pag-alagad karong simanaha. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, maluluwas ug magsasangkap. Diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Matagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.